Marami talaga ang galit dito kay ate, lalo na ang mga tagahanga at pamilya ni Rene Baterbonia. Dapat managot rin ang babaeng ito dahil isa rin ito sa dahilan kung bakit tuluyang na si Rene Baterbonia. Mabuhi na to kay pag-ana sa kauban si PR. Ninglugo ang tubig diha. Ay ning abot makang bigatlon ka. Hindi pa rin humuhupa ang galit at emosyon ng mga netizen at mga tagahanga ni Rene Bobet Baterbonia na patuloy na humihingi ng hustisya. Hindi lang sila, kundi ang buong sambayanan ang gustong malaman ang katotohanan sa likod ng trahedyang sinapit ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Dahil walang masasakit pa sa katotohanan ito na imbis ang anak ang maghahatid sa huling hantungan ng kanyang mga magulang, ang mga magulang pa ngayon ang maghahatid sa kanyang huling hantungan. Pero bago tayo magpatuloy, ito ang libingan na inihanda ng Agusan del Sur para sa huling hantungan ni Rene Bobet Baterbonia. Mauni ang pansyon nga kasamtangang ginabuhat pa karon og diri siya magpahulay. Bukas araw ng Merkules, paniguradong dadanak ang luha, hindi lang ng kanyang pamilya kundi ng buong Pilipinas na nakikiramay sa pagkawala ng isang natatanging anak na gusto lang naman sanang tuparin ang kanyang mga pangarap para sa pamilya. Pero sa isang kurap ng mata, ang lahat ng pangarap niya na gusto niyang matupad ay naglaho ng parang bula dahil sa trahedyang hanggang ngayon ay wala pang kasagutan. Dito po sa lugar na ito, ihihimlay ang 2025 palarong pambansa MVP Rene Claire Baterbonia kung saan may 5 hectare na lawak itong area na ito na sementeryo, bagong sementeryo ng LGU, saka siya po rin yung pinakaunang ihihimlay dito. Itong lugar na ito ay venue po ng palarong pambansa 2026 na archery po sa nagdaang palarong pambansa 2026. Napakasakit isipin, bukas haharapin ng pamilya ang pinakamahirap na araw ang ihatid si Rene sa kanyang huling hantungan. Pero malayo sa ingay ng burol, may isang tagpong tuluyang wawasak sa puso ng sinumang makakapanood. Dito sa kanilang tahanan, napapaligiran ng mga nagdadalamating kamag-anak ang lula ni Rene. Hawak-hawak ang larawan ng kanyang mahal na apo. Hindi niya napigilan mapahagulhol sa iyak sa harap ng kanyang pamilya. Ramdam ang lahat na naroroon ang labis na paghihinayang at ang bigat ng kanyang pangungulila. Sa gitna ng kanilang sama-samang pagluha, humihingi si Lula ng tulong sa publiko. Isang simpleng tulong na ipagdasal natin sila na sana ay huwag silang pabayaan, lumabas ang buong katotohanan para makuha ang hustisyang nararapat para kay Rene na kanyang apo. Kung isang i-capture na ko siya nga nagpugos siya po kung picture anak sa inyo championship nila sa Dabra tungkol kay siyempre musikat naman po siya dili na ta magkalit na ko siya so ako kabalo ko basta siya padulong magkalit pabangin lang ang po nga mo daw sa justisya amin. Yes mo ginanga kong ginakuan madlagi na. Maliban sa pamilya at lula ni Rene, maski ang mga netizens at mga tagahanga ay nagkakaisa sa iisang sigaw, ang makamit ang hustisya. Gusto nilang panagutin ang babaeng nagpatigil sa pag-CPR kay Rene. Galit na galit ang publiko sa ginawa ni ate nang dahil sa kanyang maling desisyon. Dahil ang totoo, sa kanya sana nakasalalay ang buhay ni Rene at Divine sa araw na iyon. Siya ang inaasahang magliligtas, pero dahil sa naging desisyon niya, tuluyan nawalan ng buhay si Rene at Divine. Dapat managot rin ang babaeng ito dahil isa rin ito sa dahilan kung bakit tuluyang namatay si Rene Baterbonia. Mga idol, mag-ingay tayo mga idol. Hindi tayo papayag mga idol na walang managot sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at ni Divine Adele. At lalong-lalong hindi tayo papayag mga idol na hindi makulong ang babaeng ito dahil isa rin ito sa dahilan kung bakit tuluyang namatay si Rene Baterbonia. Mag-ingay tayo mga idol para sa hustisya. Kailangan ka talagang sisihin eh. Bakit? Kasi unang-una, maliban sa pinastop mo yung CPR, ang layo-layo te ng lilipatan. Alam mo ba te? Alam mo ba kung hindi mo yung pinastop, mali, ganito na lang. Alam mo ba te, kung hindi ka naka-duty nun, possible, baka nadire-diretso yung CPR. Hindi kasi pwedeng sabihin na baka na-shock ka, nagulat ka. Hindi team leader ka eh. You should know the standard operating procedure with S. At hindi naman bago ang ganong ganap sa lugar nyo. Diba? Dapat yung mga members mo o ikaw mismo proactive kayo sa mga ganong mga scenarios. Hero ka dapat eh. Kung naisalba mo yung buhay ng dalawa, hero ka eh.
Kung nabigyan ka ng pera, napaka short-sighted mo naman kung ganun. Kasi kung naging hero ka, habang buhay yung ituturing utang na loob ng dalawang pamilya. Kahit ng buong Ateneo. Pwede kang ma-promote sa mas mataas na posisyon, mapaparangalan ka. Kasi yung mga masisave mo, hindi naman yun mga ordinaryong tao. Hindi po sila mga nobody. Sila ay somebody, na nagdi-dream sana para maging matagumpay sila personally at makatulong sa kanilang pamilya. Ulitin ko, hero ka dapat, Kung tumanggap ka man ng pera, mas marami pa sana ang makukuha mo at matatanggap mo in the future. Bakit? Bakit, ate? Bakit? Makakagigil ka, Kung nabuhay sana sila, yung resort, ate ko, sana hindi napasara. Pero damay-damay na. Wala na, patayin na. Sayang ka, Angel na Angel pa naman pangalan mo, Pero sige, ate Angel, since Angel pangalan mo, at may mga investigasyon na, sana dumalo ka, sabihin mo yung totoo. Bakit pinatigil mo? Kasi it smells fishy. Trainer ka, team leader ka. Most probably, alam mo talaga yung SOP. So yung pagpapatigil mo, possible may kumalabit din sa'yo. Kaya kinalabit mo yung nagsi-CPR. O kani kay gipatawag man kas PNP ning first responder nga nag-rescue ni Divine ug ni Rene. So kaning bayhana mao ni siya ang nagpa-stop sa CPR kay dalhon kuno sa ospital. Parating bright ano. Karon kay gipatawag sa PNP. Ano yung dapat nga buhaton kani bayhana kay para na mahibaw siya kung unsa iyang gipabuhat ba. Okay, di ba kung dili gani ta maka-experience mga langga na magitawag no ani no nga kung dili ka maka-experience, kung wala nimo na experience is dili gid ka maka-relate. Okay? So ang gusto na kong ipabuhat untaan niya man tag ako'y na PNP hoy. Kuyawan. Kung ako pa'y na PNP ani, ako'y na naas katungdan magkapriso pa siguro. Kaniya gusto na ko ning bayhana nga buhaton tong gipabuhat niya. So, what I mean is that itunlob na siya sa dagat nga lawom. Katong kinalawman nga di nakatugkad. Unya na siya birahon og balik. Ug katong di na siya hapit maginhawa tong magpusnga na siya. As in maputla na ginhawa ka nang inga ato pareha kang Rene ba manglutay na. Unya pero napay gininhawa ha. Ayaw ninyo patiya. Napay gininhawa. Karon usa pa birahon. Buko ka bagbira. Karon dadon ninyo sa baybayon kilid sa kuan dagat. Ngadto i-CPR. Ang mo CPR, ingnaon ang mo CPR nga ihunong ang pag-CPR niya aning bayhana kay kining bayhana dadoon sa hospital. Tan-awon tag mabuhi pa bana. Kana atong ipa-experience niya. Dapat bato sa bato. Naunsa di ay ka. Kay para kabalo ka kung unsa kabuang ang imong gipabuhat. Dapat ana ang pag-educate sa tao nga bulok ba. Kulang man na training ngayon ana. CPR, kay CPR nakasuka pag ganito tubig gani si Rene gani mabuhi pa na to hindi pahunong sa animal kay padadoon ko ipadaan ako sa ospital wa ka kabalo. Or kulang ka training o didto ka ni graduate sa online classes animala ka. Nga dapat dili undang ang CPR bisan pag nakas ambulansya hantod na sa stretcher ka kabayuan nimo nang nagtinga din haa imo CPR ron og taman-taman hantod mo balik ang ginhawa hantod makasukag tubig hantod masudlan og air to ang lungs no karon makaginhawag balik dili dapat iundang ang CPR mo nay resulta shout out nimo din haa kinsa na mo nay resulta kung mo iskoylag online classes. Training online. Mauna din ha. Hala sige, ikaw ako na ibutang atong atong sitwasyon ni Rene nga ikay tunlob anang dagat og birahon ra ka or patungahon ra mapusnga-pusnga na ka or kadtong lupay-pay na gyud ka unya si PR ron kay pahuno ang si PR dadun ka sa ospital tan-awon tag mabuhi pa ba kang animal ka sus galakot gid ko ana niya. Karon ante, kay barang man ang gusto nilang mahitabo sa imuha. Barangon ka kay di na ako mag-drawing kay daghay na suko sa akong drawing. Mura ko nagkuan stick sudpod nga akong kapuhon to nga mga animal mo mga tawhana to. So nga atong available dire no. Tantok kita og kuan. Sani piko mo nga sa payag karon.
So, lang anaon ta kapag barang, anaon. Pantokon mo ra kahoy. Na piko pod. Pwede yung piko. Di pa pikuha ko be. Magigil ko si Mateo, lamigid. Kalamigid dukduk ko ng kalimutaw galagatra. Mangita tagparaan dire. Makita tagdagom kay di man na matawag barang kung may dagom. Sambaig makita ta dire. Makita gay ta dire, impas jud ka. Uy, kini tanon. Sambaig lang ni dagom. Kini na mga madayon gud ite. Madayon gud. Pero before ta katusokon te, patok asa ko tebe. Kalami isus, mabuhi na to te kay pag-ana sa kauban si PR. Ninglugo ang tubig diha. Ay ning abot makang bigatlon ka. Niabot man ka imong gipa-stop. Kabuotan tong rini nga ka. Kalami gud. 900,000 kapin ang nasuko sa imo, 999,000 na apil lang pug ko. 1 million. So 1 million katusok ni. Suka sa mata ni Mateo. Galagat ng mata niya sa interview. Proud pa kang nampaka ka nga imong pa-stop. Kinsa man taraw ka. Suka ra ko tibi. Patok ako kaisa kaduha. Sus. Kung imo man gipa-stop ang CPR. Stop yung kinabuhi buanga ka. Gaigat-igat ra jud ka. Sus. Uko ni mo kasapot ka. Imo man gipa-stop ang CPR. Mabuhi pa ta to. Stop man mong kinabuhi. Tusoko nang mong ginahawaan. Sumpagar ako tibi. Sus, kalami gid nimo. Kaya naman ang hamon at tanong ko sa inyo mga kababayan, galit ka rin ba sa naging desisyon at ginawa ni ate? Kung sakaling makakaharap mo siya, ano ang pinakagusto mong sabihin sa kanya? E komento nyo ang saloobin nyo sa ibaba.